Ang ating bansa, mga kababayan, now back on its feet. Another good news na ay pinahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos po. Diyan niya, Mr. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Maravillas, malamang ma-insecure naman yan yung mga DDS. Malamang mga kababayan kasi para sa kanila po, si tatay lang ang magaling. Sa katotohanan mga kababayan, ang dahilan kung bakit dumapa yung ekonomiya ng ating bansa, ang daming nagsara na mga negosyo, ang daming nawala ng trabaho dahil sa kanyang pagiging sunod-sunuran po sa mga globalist during the pandemonium. Ang tumiba lang po noon, dumuble yung yaman, yung mga suppliers po ng tusok. Di ba? Ang daming tumiba po, pati dito sa ating bansa. Di ba, inimbestiga nga po yung Parmalee. Pero karamihan sa mga negosyo po talagang dumapa. But this time, masayang nire-report ng ating Pangulong Bongbong Marcos that the Philippines is back on its feet. Ayan po yung balita sa Manila Standard. Philippine back on its feet. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba nakakatawa? Kasi po yung ating Pangulo, kahit na may mga report pa tungkol sa pagbabalik ng sakit, sabi, yung dati po, hindi man po pinapatulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ignore. Di ba? Kasi po, ang sakit, normal po yon sa tao. Ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, tuloy lang yung dating mga normal activities. Hindi po yung new normal Normal activities talaga. Kasi normal yung pag-iisip ng ating Pangulong Bongbong. Hindi abnormal. But before kong ibigay sa inyo, mga kababayan, yung magandang kwentong ito, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. So ito mga kababayan yung ating yung payag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So sabi niya, the Philippines has successfully overcome the challenges posed by yung pandemonium, pati yung epekto ng Russia-Ukraine war and the ongoing conflicts sa Middle East. Ito pong Israel-Hamas war, nalampasan na natin yung masamang epekto po, na overcome natin mga kababayan. Basta po sama-sama tayo, di ba? Hindi yung tantrum ng tantrum po dahil lang sa pagkawala ng confidential funds pagkatapos umatake ng tudo-tudo yung tatay, pati yung mga minions po. Pero despite that mga kababayan, hindi matinag yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung ating administrasyon. Yung announcement ng ating Pangulo, ginawa niya sa harap ng mga diplomatic corps, sa harap ng mga foreign ambassadors po dito sa ating bansa. Kaya sabi ng ating Pangulo, I continue niya to enjoin the diplomatic corps to work closely with us in identifying areas where we can pursue joint and collective endeavors and initiatives. It is with confidence that I announce that the Philippines has, I could say, gotten back on its feet from the reeling effects of the pandemic and the subsequent shocks that we have suffered from Ukraine war and now from the conflict in the Middle East. Payag ng ating Pangulong BBM. BBM. Di ba? Napakagandang balita po. So the President highlighted the country's economic recovery, citing improvements and catch-up
spending by the government. Sabi niya na he anticipates year-end gross for 2023 to be at 6% to 7%. The President noted the government's efforts to maintain overall inflation at 3.9% in December, aiming for a yearly inflation rate of 6%. Di ba nakakatawa mga kababayan? Nakakatawaan niya yan, Mr. Maravillas, na balita para sa mga supporters ng Pangulo. Pero anya doon sa mga critics niya, ganun pa rin anya yung response. Lagi anyang duda sila. He also pointed out a decline in unemployment rate to 3.6% in November, lower than the rates in both October 2023 sa kanong November 2022. Underemployment similarly decreased to 11.7% in November mula sa 14.4% noong previous year. Mr. Marcos cited projections from the Asian Development Bank, the ASEAN 3 Macroeconomic Research Office, the World Bank, and the International Monetary Fund na nag-forecast po na yung ating bansa to be among the fastest growing economies in Asia in 2023. Di ba nakakatawa mga kababayan? Kaya nga po, dahil sa magandang economic projection para sa ating bansa, economic growth po, yung Amerika magpapadala po ng trade mission dito sa ating bansa. O yan ang balita po. Galing po yan sa Manila Bulletin. So sabi dyan, US President Joe Biden will send a trade and investment mission to the Philippines to enhance American companies' contributions to the country's economy. Di ba, mga kababayan, hindi na mga Chinese yung pupunta rito sa atin. Tulad nung past administration, yung mga Chinese yung pumupunta para mag-invest dito sa atin. Yung investment na niya dinalan mga Chinese, yung sugal. Yung pogo, naging salot pa sa ating bansa. O, di ba? Sa statement mga kababayan na pinalabas ng National Security Council spokesperson na si Adrian Watson, ang sabi, si Commerce Secretary Gina Raymond will lead the Presidential Trade and Investment mission na pupunta dito sa Manila as announced by President Biden. From March 11 to 12, Watson said, the mission will enhance U.S. companies' contributions to the Philippines' innovation economy, connective infrastructure, clean energy transition, critical mineral sector, and the food security of its people. The mission will also reinforce the Philippines as a key hub for regional supply chains and high-quality investments. So makikita natin ang bright future para po sa economy ng ating bansa. Ayos po mga kababayan? Ayos na ayosan niya Mr. Maravillas. Yun man lang po yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Ayan man lang po mga kababayan yung ating short video. Baka lang gusto ninyo itong i-try. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos po. O yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Sa mga naghanap pala ng malinis at spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific in other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Nagbo-booking po kami dito mismo sa opisina ng Colossal Fitness Gym. Kahit saan kayo gusto mag-travel all throughout the world.
para po makamura kayo. Pati sa mga hotels po, pwede kayo magpa-booking dito online sa amin. May Paymaya kami din at Bayad Center. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Lagi nang matao dito sa amin. Dumating na po yung mga gym equipment namin na bago. Right now, nagsiset up po doon sa gym. Ayos pa mga kababayan. Ayos na niya, Mr. Maravilla.